Hi, Sis Rose! Kamusta? Oh, hi, Susanna! Ito, mabuti naman po by God's grace. Bago ka na dito, di ba? 5 months na ata? 8 months na rin po. Kayo po ba? 10 years na. Wow, amen po. Nagagalak naman akong nakita na nagpapatuloy ka sa Panginoon at nagpapagamit sa Kanya. Lagi kasi kita nakikita naglilinis ng church after service. Ito lang po may tutulong ko sa paglilinis. Tsaka pag may nakita na rin po ang kalat dito sa church, nililinis ko na rin po. Natouch naman ako. Oo po, isang malaking karangalan po at pribilehiyo ito sa paglilingkod sa Panginoon. Tsaka ito na rin po ang paraan ko para maglingkod sa Kanya. Tama yan, kaya naisip ko na mag-offer sa'yo ng trabaho. Meron kaming mga hiring sa company. Manager ako doon. Baka interesado ka mag-apply. Okay po. Marami kasi akong ginagawa, may mga meetings. Kaya pag may extra time, it's my me time. Pahinga. Kaya umalis agad ako ng church. Ganun po ba sis? Nako, sobrang busy niyo po pala. O, dun pala ako nakapark. Sige po. Ito na pala yung sasakyan ko, tsaka ito pala yung business card ko. Ipasa mo sa email address dyan yung CV mo, ha? Okay po, sige sis. Sigurado akong matatanggap ka sa sipag mong yan. Sige po, maraming salamat po. May masasabayan ka na ba? Meron na po. Pwede ko rin po ba kayong bigyan ng business card ko? May business card ka rin pala. Opo, sandali lang po ha. Sandali, sasakyan mo to? Opo, sandali lang po ha. Ito po pala yung business card ko. Baka po may stock kayo na nangangailangan ng matitirhan. So ikaw pala ang may-ari ng kumpanyang ito? Opo, bakit po? At ikaw rin ang nagwawalis, nagmamap ng simbahan at naglinis ng CR ng church natin? Opo, serve the Lord regardless of the position we hold. Kahit saan tayo ilagay ng Panginoon, sa trabaho man, sa bahay o sa ating pamayanan. Paano sis? Mauna na po ako. Magre-review pa po ako para sa final exam sa Bible College mamaya. Sige, mag-ingat ka. Okay, sige sis. Maraming salamat. God bless you. Salamat sis, God bless rin. Serving God is a privilege. Yan ang katagang lagi kong napapakinggan sa pulpit sa 10 years sa pananampalataya ko. Again, I was reminded about this. Alam ko naman na tama yun eh. Kaya lang, serving God and to be part of the ministries is out of my convenience. Lalo na kapag kailangan kong tumulong sa paglilinis. No way. Ayokong marumihan. Inaalagaan ko ang reputasyon ko. Ayokong bumaba ang tingin sa akin ng mga tao. At isa pa, sa me time ko lamang ako nakakapag-relax at nakakapag-enjoy. Tapos, mauubos lang sa pagsiserve. Kaya, okay na ako sa ganito. Pero, okay nga ba talaga ako sa mata ng Diyos? Does my God deserve this? Tama ba na pagkaitan ko siya ng konting oras para tumulong man lang sa pag-aayos ng church? Oo, ayokong madumihan ang damit at pangalan ko. Pero, nakakalimutan ko na yata yung bawat dumi at sakit na tiniis ng aking tagapagligtas na si Jesus sa krus ng Kalbaryo para lamang maligtas ako. Bakit kaya ako ganito? Hanggang kailan ko lalagyan ng limitasyon ang paglilingkod ko sa Diyos? Ano nga ba ang kulang sa akin para siya'y aking paglingkuran? Kababaang loob, yan ang dapat kong isipin sa paglilingkod ko sa Diyos. Kahit na pinagkalooban niya ako na maayos na hanap buhay ay hindi dapat ako maging mapagmataas sa aking kapwa o maging maarte sa mga gantong bagay. Di bali na ako'y marumihan dahil napakaliit na bagay ito kumpara sa pagsisilbi niya dito sa lupa. At isa pa, kahit gaano ako magpakapagod ay hindi nito kayang tumbasan
ang bawat patak ng dugo na inalay niya para matubos ako sa aking mga kasalanan. Siya ay naging halimbawa kung papaano maglingkod sa Diyos at sa kapwa nang mayroong pagkukumbaba. Isang Diyos na nagkatawang tao para mailigtas ang isang katulad ko. Hindi ba't dapat ko lang siyang tularan? Sino ba naman ako upang hindi siya paglingkuran ng buong puso at may kagalakan? Kaya nararapat lang na suklian ko siya ang pasalamat at kapurihan sa pamagitan ng aking paglilingkod sa Kanya.